Sa pangalawang pagkakataon, hinataw talaga ni ate ang pagkuha ng snacks. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ito nga palang araw na ito ay noong December 14. Di bale, linggo ito, pupunta nga pala kami sa Miyaken para umattend ng church at mag-celebrate ng Christmas party. Sa mga nakakasubaybay sa atin, alam niyo naman na maraming branches itong church namin. At dito rin kasi kami na-invite at naka-assign si Daddy para tumugtog dito. Although sa ibang branch ay nagsiselebrate din sila ng Christmas party. Kaya naman ang main church ng music team ay hinati sa dalawa para makatulong din at makisaya sa Christmas party. At eto nga na andito na nga kami. Halos 2 oras din ang biyahe namin. Naalala ko nga pala, itong lugar nga pala ay dito nga pala graduate si Daddy. At last year, dito rin ginanap yung Christmas party nila. Kapag meron talagang event ang church, ay nagre-rent talaga ng malaking lugar. Pero sa mga hindi po nakakaalam, napakahirap mag-rent ng lugar katulad nito. Lalo na kapag busy talaga yung lugar. O siya, balik tayo dito sa aking video at ito nga ang ating mga kasama sa church. Nag-aayos pa rin sila ng mga pagkain dyan para mamaya ay ready na ang lahat. Pero syempre bago mag-umpisa ang Christmas party ay uunahin muna natin ang Lord. Awitan siya, pasalamatan siya at makinig ng kanyang salita. Ang ganda nga ng mensahe ng Lord. Naisip ko nga, kung hindi bumaba si Jesus Christ dito sa mundo, wala tayong Pasko, walang regalo, walang nangangaruling, walang handaan, at walang party. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, bumaba siya para sa atin, para ipakita niya ang layunin niya at isave tayo sa ating mga kasalanan na dapat tayo ang naandun sa cross. Maitanong ko lang, ngayong Pasko, anong regalo ang natanggap mo na pinakamahalaga sa'yo? O siya, habang nag-iisip ka, balik muna tayo dito sa aking video. At eto nga na, andito na nga tayo sa second part ng party. Eto nga si ate at bunso ay nag-game na. Eto nga pala yung unang kuha ni ate. Nasira yung kanyang paper bag dito. Kaya naman, pinaulit-uli si ate. Pero sa pangalawang pagkakataon, talagang nagulat ako kay ate. Grabe yung pagkuha niya ng mga snacks. Parang hinakot niya lahat. At eto nga si Daddy, nabunot siya at nanalo siya ng candlelight dinner pack. Ang kulit ng mga papremyo nila. O siya, hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagsama! Ngayong taong ito, bago ka magplano para sa iba, bago ka mangako, bago ka muling magbigay ng lahat, huminto ka muna. Huminga ka ng malalim at pakinggan mo ang sarili mong puso. Matagal kang naging matatag, matagal kang naging tahimik, at matagal kang ngumiti kahit pagod na pagod ka na. At walang nakakita noon maliban sa Diyos. Ngayong taon, pahalagahan mo ang iyong sarili. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil nauunawaan mo ang iyong halaga. Hindi ka mahina dahil napagod ka. Hindi ka kulang dahil huminto ka. At hindi ka makasarili dahil pinili mong alagaan ang sarili mo. Ikaw ay tao at ang puso mo ay napapagod din. May mga gabing umiiyak ka ng tahimik dahil ayaw mong makaabala. May mga araw na bitbit mo ang bigat kahit walang nakakaalam. Pero kahit kailan, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Bawat luha ay nakikita niya. Bawat panalangin ay naririnig niya. At bawat pagod ay binilang niya. Ngayong taon, piliin mong magpahinga ng walang guilt. Piliin mong magsabi ng hindi kapag sobra na. At piliin mong lumayo sa mga bagay at taong umuubos ng iyong kapayapaan. Hindi ka nilikha ng Diyos para mabuhay sa patuloy na pagod. Ikaw ay nilikha para magmahal, lumago at mamuhay ng may kapayapaan. Pahalagahan mo ang iyong katawan. Ito ang tahanan ng iyong lakas. Pahalagahan mo ang iyong isipan. Ito ang pinanggagalingan ng iyong mga desisyon. At pahalagahan mo ang iyong puso. Ito ang sisitlan ng iyong pananampalataya. Kung may araw na pakiramdam mo'y wala ka nang maibigay, okay lang. Hindi sinusukat ng Diyos ang iyong halaga sa dami ng nagagawa mo. Sinusukat niya ito sa kung gaano ka niya kamahal. At ngayong taon, hayaan mong tanggapin mo rin ang pagmamahal na iyon para sa sarili mo. Pahalagahan mo ang iyong sarili dahil mahalaga ka at may bagong simula ang Diyos para sa'yo ngayong taon.